Isa sa mga Hollywood actors na tumatak na sa maraming tao ay si Jackie Chan. Sino nga bang makakalimot sa mga martial arts move at mga buwis buhay na stunts na kanyang ipinamalas sa kanyang mga pelikula? Dahil dito, marami sa kanyang pelikula ang box office hits at hinangaan sa buong mundo. Ito rin ang nagbigay daan sa kanya bilang isa sa pinakamayayamang artista sa buong mundo na may tinatayang $350 million. Subalit sa kabila ng pagiging matagumpay at napakayamang artista ni Jackie Chan, ay bakit niya ikinahiya ang kanyang panganay na anak na si JC Chan at paano naging pariwara ang buhay nito. Bago natin tunghayan ang kwento ng anak ng isa sa pinakasikat na aktor sa mundo, mag-subscribe muna sa World Halo Halo TV at i-hit ang notification button. Chan Kong Sang ang tunay na pangalan ni Jackie Chan at ipinanganak noong April 7, 1954 sa Hong Kong. Galing sa mahirap na pamilya si Jackie Chan. Dahil sa kahirapan, nag-migrate ang kanyang pamilya sa Australia noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Makalipas ang 1 taon, siya ay ibinalik sa Hong Kong ng kanyang mga magulang at doon siya pinasok sa napaka-striktong boarding school na nagtitrain sa mga estudyante para sa Jingxi na isang Chinese theater o kilala rin bilang Chinese opera. Mula 7 taong gulang hanggang siya ay mag-17, natutunan niya rito ang acrobatics, pagkanta at martial arts. Ito ang mga skills na nagbigay daan upang siya ay maging isang child actor at kalaunan ay naging stuntman at sikat na aktor. Taong 1982, napangasawa ni Jackie Chan si Joanne Lin, isang Taiwanese actress. Sa taong ding yun, ipinanganak ni Joanne Lin ang kanyang panganay na si JC Chan sa Los Angeles, California. Ayon kay Jackie Chan, hindi siya nagkaroon ng maraming oras sa pagpapalaki ng kanyang panganay na anak dahil sobrang busy siya sa napakaraming pelikulang kinakailangan niyang tapusin. Subalit bilang isang ama, sinabi noon ni Jackie Chan na may tuturing niya ang kanyang sarili na isa siyang disciplinarian pagdating sa kanyang anak. Inamin niya noon sa kanyang memoir na may pamagat na Never Grow Up noong 2018. Hindi siya naging mabuting ama noon bata pa kay JC. Dagdag niya pa, noong bata pa si JC, napagbuhatan niya ito ng kamay. Dumating pa sa puntong binuhat niya ito at inihagis sa sofa. Ayon pa sa kanya, sobrang natakot si JC at ang kanyang asawang si Joanne sa ginawa niyang pagdidisiplina. Pinagsisisihan niya ang ginawa niyang pagdidisiplina sa kanyang anak. Sa kabila ng pangyayaring ito, nananatili pa rin nakukuha ni JC ang mga bagay na minsang hindi nakuha ni Jackie Chan nung kabataan niya. Madali pa rin nakukuha ng anak nito ang mga bagay na gugustuhin makuha. Sa sobrang busy niya sa paggawa ng maraming mga pelikula, hindi na niya nakita kung paano in-spoil ng kanyang asawang si Joanne ang kanilang anak na si JC. Dahil nga laging wala si Jackie Chan, inilaan na lamang ni Joanne ang pagmamahal at atensyon sa kanilang nag-iisang anak. Habang lumalaki ang kanyang anak, panay bigay ng kanyang asawang si Joanne kung anuman ang hingin ng anak. Ito ang naging dahilan kung kaya't ayaw na rin ni JC na mag-aral at magtrabaho pa. Nung kabataan din ni JC, ay madalas itong nasa Amerika. Nakadagdag ang impluwensya ng kultura dito sa pananaw sa buhay ni JC habang lumalaki. Panandalian din umattend si JC sa College of William and Mary sa Williamsburg, Virginia. Pagkatapos ng 2 semester, hindi na nito itinuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng paghinto niya sa pag-aaral, nakakatanggap pa rin ng pera si JC sa kanyang mga magulang. Ginagamit niya itong madalas sa pagpaparty. Madalas din siyang bumili
ng mga luxury cars. Bakit pa nga ba naman siya mag-aaral kung madali naman niya nakukuha ang lahat ng ligayang na ibibigay ng salapi? At syempre, anak siya ng isa sa pinakasikat na aktor sa buong mundo. Pinangarap din ni JC na maging sikat na aktor tulad ng kanyang amang si Jackie Chan. Taong 2003 sa edad na 21, nagdesisyon si JC na magkaroon ng karir bilang aktor at singer na rin. Nais niyang simulan ito sa Hong Kong kung saan nagsimula ang kanyang ama kung kaya't nagtungo siya rito. Taong 2004 naman, nirelease ang kanyang kauna-unang CD na JC. Nagkaroon din siya ng kauna-unang pelikula na may title na The Twin Effect 2, kung saan naging extra rito ang kanyang tatay na si Jackie Chan. Taong 2005 naman, inirelease ang kanyang pangalawang pelikula sa Hong Kong, isang romantic comedy na may pamagat na Too Young. Sa kasamang palad, hindi naging matagumpay ang CD at mga pelikula ni JC Chan kumpara sa tatay niya. Parehong hindi mabenta ang kanyang mga kanta at pelikula sa mga tao. Sa kabila nito, nagkaroon muli siya ng pelikula noong taong 2012 na may pamagat na Double Trouble. Katulad ng mga nauna, hindi rin kumita ang Double Trouble. Marami nagsasabi na walang karisma si JC Chan na katulad ng sa kanyang ama, kung kaya't hindi ito masyadong tinangkilik ng mga tao. Ayon din sa mga kritiko, hindi rin ganun kagaling kumanta ang anak ni Jackie Chan. Hindi rin umano siya magaling umarte, mapadrama man o komedya. Naging diretsahan ang mga press people kay JC Chan. Ayon sa mga kritiko, wala silang pakialam kung sino man ang tatay ni JC Chan. Kailangan nilang makita ang potensyal na talento ni JC para magtagumpay sa showbiz gaya ng kanyang ama. Sa kabila ng mga hindi magagandang puna ng mga kritiko, isinama ni Jackie Chan ang kanyang anak sa kanyang ika-100 pelikula na may pamagat na 1911 noong taong 2011. Isang historical drama kung saan may supporting role si JC. Si Jackie Chan din ang director at producer ng naturang pelikula. Mukhang mailap talaga ang naturang swerte ni JC sa showbiz industry. Dahil ang pelikulang 1911 kung saan bida si Jackie Chan ay hindi kumita. Ito raw ang pelikula ni Jackie Chan na may pinakamaliit na kita at mayroong worst review sa lahat ng kanyang ginawang pelikula. Malas nga ba o hindi lang talaga para sa showbiz si JC Chan? Dahil sa naging resulta ng pelikula, dumating sa puntong nagmakaawa si JC sa mga tagong Hong Kong na tangkilikin ang pelikula nilang mag-ama. Dumating din sa puntong ni-renounce o tinalikuran ni JC ang kanyang US citizenship dahil nga sa Amerika siya ipinanganak at tinanggap niya ang pagiging full Chinese citizenship. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin siya mabenta sa mga tao sa Hong Kong. Hindi rin nakatulong ang kasikatan at pera ng kanyang ama para makamit niya ang tagumpay sa showbiz dahil ang pinakarason kung bakit di siya matagumpay ay wala talaga siyang talento. Dito na nagsimula si JC na magkaroon ng depression. Upang labanan ng depression, itinuon ni JC ang kanyang atensyon sa pagpa-party at paggamit ng drugs. Taong 2014, inaresto si JC Chan dahil sa pagkakaroon ng illegal na droga sa kanyang bahay. Kinumpirma rin ng Chinese police na nagpositibo si JC Chan sa paggamit ng illegal na droga. Ayon din sa investigasyon, nakumpirma na maraming celebrities din ang pumupunta sa bahay niya para bumili ng illegal na droga. Siya ay nakatulang makulong ng 6 na buwan. Sobrang gulat si Jackie Chan sa pangyayaring ito sa kanyang anak. Sobrang paghingi ng pasensya ni Jackie Chan sa buong mundo dahil sa ginawa ng kanyang anak. Hinarap niya ng buong tapang ang bawat tanong ng media. Sa social media ni Jackie Chan, ipinost niya ang mga salitang, "I am very angry with my son's action and I feel ashamed." Maraming koneksyon si Jackie Chan sa pulis at Hong Kong government.
Subalit hindi niya tinulungan ang kanyang anak para makalaya. Nais din niyang maparusahan ang kanyang anak na naaayon sa batas. Ayon din sa kanya, nabigo siyang maturuan ang kanyang anak kung ano ang tama at mali. Sa kabila nito, pinaalalahanan pa rin niya ang kanyang anak na siya pa rin ang ama nito at handa pa rin siyang alalayan para sa tamang landas. Nang matapos ni JC ang kanyang 6 na buwang pagkakakulong, humarap ito sa press at humingi ng tawad. Pinatawad naman ni Jackie Chan ang kanyang anak at nag-post ito sa kanyang social media na ginugupitan ang kanyang anak. Sa kabila ng pagpapatawad ni Jackie Chan, may leksyon pa rin ibinigay si Jackie Chan sa kanyang anak. Sinabi nitong hindi makakatanggap ng mana si JC Chan sa kanyang net worth na $350 million. Lahat ng kanyang yaman ay mapupunta sa charity na kanyang pinili. Pagkatapos lumaya ni JC Chan, nagtungo ito sa Taipei, Taiwan upang tumira doon kasama ang kanyang ina at namuhay ng may pagka-low profile. Kalaunan, nagtungo siya sa Amerika kahit tinalikuran na niya ang kanyang US citizenship at nabilanggo. Simula 2020 ay tumira na sa Los Angeles, California si JC Chan. Dahil sa pangyayaring kinasangkutan ni JC, marami na ang ayaw ng makipagtrabaho sa kanya. Marami rin ang nagsasabing hindi na makakabalik sa showbiz si JC Chan dahil may batas ang China na hindi na pwede makabalik sa pag-arte ang mga artistang nasangkot sa droga. Subalit taong 2021, nagbalik showbiz si JC Chan na ikinagulat ng lahat. Ang kanyang pagbabalik ay hindi dahil bilang isang artista, kundi bilang isang direktor ng pelikula. Ang kanyang unang pelikula bilang direktor ay ang pelikulang Goodnight Beijing na may temang romantic comedy drama. Ang kwento ni JC Chan ay patunay lamang na ang pera at impluwensya ng iyong pamilya ay hindi garantisado upang ikaw ay magtagumpay sa buhay. Kailangan pa rin ang sipag, tiyaga at determinasyon na lumaban sa buhay. Sa positibong perspektibo naman sa nangyari kay JC, nagkaroon siya ng ikalawang pagkakataon upang ituwid ang pagkakamali at magsimula muli sa paraang tama at legal. Mga ka-World Halo Halo TV, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa World Halo Halo TV.